I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos loyalists, supporters, and Filipino OFW. Hello. Good morning and good afternoon and good night. Sabay ganun guys. And syempre, today is December 8, 2025. Advance Merry Christmas everyone. But anyway, mga kababayan, I think kilala na niyo naman ito, yung poging presidente, ano? Oh, grabe. I think, yan, 15 or 15 years old. No? Kilala niyo naman yan naman, di ba? Walang iba, kundi ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas. Ang Pangulo na may tapang na walang sinasanto kahit sino. Ang babangga, sigurado'y giba. Basta batas, managot ka, walang paltos, kundi kulungan ang pupuntahan mo na aayon po sa ebidensya. According to him. Oh, 'di ba guys? Ang gwapo talaga ng Pangulo ng Pilipinas Ang gwapo talaga ni Pangulong Marcos nung kabataan niya. Likas talaga ang kapugian niya, grabe. Sa totoo lang. Mayroon ako nabasa. Talagang habulin talaga siya ng girls. Swerte naman talaga ni First Lady. Siya ang natipuhan, o di ba? Well, anyway, basahin ko ito mga kababayan. I mean isi-share ko lang sa inyo. Isi-share ko lang talaga. Kasi importante din naman talaga ito. Dahil ngayon, nasa controversial ang ating mahal na Pangulo because somebody's accusing him, di ba? Pero walang katotohanan naman yun. Yun naman po ay hersey. Gusto lang talaga sa sirain, no? So, alam po rin natin, itong Pangulo na ito, dekada na tong sikat, no? Kaya, yung mga fans niya, is yung mga followers niya, yung nagmamahal sa kanya, mga supporters niya, hanggang ngayon, tumitindig pa rin, sinusuportahan siya, lalo na yung mga Marcos loyalist talagang solid, grabe, hanggang ngayon, talaga naman. Of course guys, I'm including myself naman, di ba? I'm a Marcos loyalist, forever yan, walang iwanan. Shout out sa inyo mga beswa. So, basahin po natin ito mga bes, gusto ko lang talaga i-share. Sabi po ni Pinoy History, he was born on September 30, 1957 in Manila, grew up in a wealthy, politically prominent family as the son of President and Beauty Queen. He attended LaSalle Green Hills for his early education and later studied abroad in England and Switzerland. Wow. From a young age, he was exposed to political life, luxury, and public attention, shaping his awareness of leadership and public image. His childhood combined privilege, education, and the pressures of being part of a high-profile political family. We all know, mga kababayan, talaga namang sikat ang pamilyang yan. Tuloy. He first entered politics in 1980 when he was elected as a vice governor of Ilocos Norte at the age of 23. This was during the presidency of his father. Later in 1983, he became the governor of Ilocos Norte after his father's death. Ay wow, social. Biro niyo yun. Grabe Ang bata-bata niya, 23. Tuloy. He was elected senator in 2010, serving a 6-year term until 2016. This was his first position at the national level after decades of involvement in provincial politics. He ran for president in 2022 and won, officially taking office on June 30, 2022, became the
the 17th President of the Philippines. Wow. Grabe, di ba? At the young age, grabe, 23. Nako. Pambihirang ano yun, guys, ha? Pambihirang pagkakataon sa mga ganyang edad, no? Kadidibo mo lang, no? After 1 year. And, nagiging politician niya. So, ibig sabihin, dekada na siya talaga na naging politician at dekada na talagang bihasa yung utak niya. Yung ibig sabihin na plus factor niya, yung naging presidente ang papa niya, first lady ang nanay niya. So, nung time na yun, nakikita niya kung paano mamuno ang papa niya. So, I think, no, ang Pangulong BBM that time, isa sa mga niya yun, guys. Kumbaga, yung naaral niya sa sarili niya, paano mamuno yung kanyang ama. So, nung panahon niya na yan, in short, mga kababayan, very mahaba kasi, in short, na-i-apply niya sa sarili niya ng siyang ginagampanan niya ngayon bilang presidente ng Pilipinas. So, malaking yun kumbaga, malaking katulungan sa kanyang presidency, no? Is bilang presidente ng Pilipinas sa kasalukuyan, ang laking tulong sa kanya yun. Yung naaral niya lahat ng mga galaw, pamumuno, yung ibig sabihin leadership ng kanyang ama, ang late President Ferdinand Marcos Sr., na talaga namang tumatak sa sambayanang Pilipino. Not only sambayanang Pilipino but in the world, guys. No, kilalang kilala sila. So, dahil sa galing ng kanyang ama mamuno, no, talaga namang pinagkaisahan, kumbaga pinagkanulo, no, na mismong kapwa niyang Pilipino. Bakit? Kasi 'di ba, yung bintang sa kanya, lahat ginawa ng paraan, lahat ginawa ng mga black propaganda against sa kanyang pamilya. Alam po natin yan Bakit kanyo? Kasi ang kalaban niya talagang kumbaga hungry, greedy sa power para lang para maagaw ang posisyon ng dating Pangulong Marcos Sr. Kasi kumbaga ang ganda ng Pilipinas nung panahon na yan. Even sa mga auntie ko, sa mga relatives ko, sa father ko na talagang magaling talaga as in mamuno si dating Pangulong Marcos Sr. Totoo yun, guys, real talk talaga yan. Yung napaka-peaceful ang panahon na yun during martial law, napakaganda. Kasi sabi po ng panahon na yun, yung mga bilihin talagang grabe, very affordable. Yung mga magsasaka, solid daw talaga ang suporta. Hindi lang yun, guys, no, is yung ang panahon ng ama niya, dahil martial law, mahigpit, no, ng panahon na yon, wala ka na makikita yung mga nagdidit sa plaza, mga yung walang maagang nabuntis. Grabe, sobra, as in, ganda daw talaga. So, yun, hanggang ngayon, namana ni Pangulong Marcos Jr. yung mga naaral niya sa kanyang ama. Kaya, parang nakikita natin kung paano magaling mamuno itong si Pangulong Marcos Jr. Talaga namang sulit din naman talaga, guys, ang pambabatikos sa kanya ng kalaban niya. Biro mo two groups yan, mga bes. Well, yung unang grupo na matagal na dekada na, no, sa panahon pa ng ama niya yun ang iba dyan, medyo naliwanagan ng kaisipan. Mayroon naman ng iba na talagang still na anti-Marcos sila until now. So, nakikita naman natin kung paano nila siniraan ito, paano nila pinagbibintangan, ginawa ng istoryahe. Ang dami, guys, grabe. As in, no, ako bilang isang supporters niya, ako na po yung parang nasasaktan ng husto, pero still pa din, no, parang gumagaya na ako kay Pangulong Marcos Jr. Na be strong. Ignorin mo na lang yan, yung mga
taong naninira kasi wala namang kwenta, hindi naman totoo. Parang nahawa ako talaga sa kanya as in. Kaya nga sabi ko, magandang ehemplo ito si PBBM sa sambayan ng Pilipino. Why? Kasi guys, no, left and right. Di ba? Back and front. Yung paninira, walang humpay na paninira. Everyday yung paninira sa Pangulong Marcos Jr. My goodness, BBM resign, etc., etc. Oh my gosh, kawawa naman ang Pangulo ng Pilipinas. Sabi ko nga, ang Pangulo napaka-brave, napaka-strong yung kanyang yung kanyang panindigan ba, yung pagkatao niya, believe ka talaga. As in, sobrang brave. Hindi talaga siya marunong rumisbak, kaya parang nahawa ako ba. Well, sometimes, nagre-reply ako, pero in a nice way, guys, smooth, pero tago sa puso. Parang si PBBM lang din. Kaya maganda siyang ehemplo sa sambayan ng Pilipino talaga. Sa ugali, perfect. Di ba? Sa ugali niya, grabe. Bongga, perfect. Ang daming pumupuri sa kanya, sa leadership niya. Wow. Super wow talaga. Wala akong masabi. Ang may nasasabing masama is yung mga against sa kanya talaga, yung mga anti-Marcos. Yun lang yun, guys. Pero overall, majority, talagang solid na solid Marcos sila. Magaling, nakikita nila yung kanyang leadership. As you can see naman, mga best, sa Kalye survey ko, di ba? Mayroon doon na hindi talaga sila Marcos, pero nakita nila kung paano mamuno ang Pangulo. You see? Baluarte pa ng Dilawan yun. Saan kayo makakita niyan? Yung nag-anti-Marcos lang doon is yung mga yung from Mindanao, ganon. Di ba? So, ako'y talagang humahanga dito sa Pangulo na ito, sa totoo lang. Ako, real talk ito, guys. Real talk, sabi niya. Sabi ni Pinoy History, who is he? Wow! He was born on September 13, 1957 in Manila, grew up in a wealthy, politically prominent family, is the son of the president and the beauty queen. He attended LaSalle, Green Hills for his early education and later studied abroad in England and Switzerland. Yes. Ganun pala yun pag yung pinalaki ka na may takot sa Diyos, pinalaki ka na very well-mannered. So, nakikita natin sa kanya ngayon yan. 'Di ba? Nakangiti lang. No? Nakangiti lang. Hindi mo nakikita sa kanya yung parang pasigaw. No? Hindi eh. As in, yung leadership niya ngayon, ang talagang kanyang sinasandigan, yung batas sa mga taong nasasangkot sa anomalya. 'Di ba, mga best? Especially sa flood control, no? So, I think, kahit sabihin mag-end ang kanyang termino this coming 2028, mananatili po yung legacy ng Pangulo. Number one legacy niya is to, yung pagsugpo ng corruption sa bansang Pilipinas. Mananatiling history po yan sa kanyang pamumuno, sa kanyang administrasyon. Never forget that. Forever po yan. Yan po ay nakatatak. Number one legacy niya po yan. Yes, totoo po yun. So, saludo po kami sa iyo, Mr. President PBBM. Gwapo niya, guys. Na-starstruck ako, guys. Diba? Ang gwapo ng Pangulo. Talagang in love ang First Lady nung panahon na yun. Of course, until now. Yan naman ang maganda, diba? Isang Pangulo, matino ang pamilya. Ganda talaga. As in, maganda ang daloy ng ekonomiya despite of so many controversy like flood control issue, ang dami. Alam nyo, no, yung mga pagtaas ng mga bilihin, sus, guys, common sense naman. Common sense, please. Diba? We are in a Christmas season, guys. That's why. Diba? Yung mga bilihin, slightly high. But not all, naman. 'Di ba? Not all items naman, 'di ba? Or mga iba't ibang klaseng bilihin. No, yung mga iba lang tumataas, pero the rest hindi na. Very common naman talaga every Christmas season, ganun talaga tumataas talaga bilihin. But siyempre pag sapit ng January or February, bababa na din 'yun. Ganun lang 'yun para hindi kayo nasanay. Sabi po na nagko-comment dito. Sabi diyan, he is my favorite president of all time except his father, late President Marcos Sr., the legend, president in the history. Hindi ko naabutan pero mananatiling legend po
Si Senyor. Wow. Yes, he grew up with a golden spoon, yet he is not arrogant and boastful in his manner. A very admirable trait. Wow. Biro nyo. Comment lang yan guys ha. Comment, pero nakakuha siya ng 1.2k. Grabe, tindi. Totoo yun. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Siya talagang pinakamagandang ehemplo sa kasaysayan ng Pilipinas bilang presidente ng Pilipinas. Kasi very mabait ang Pangulo. Iginuhit ng tadhana, destined to be a president. Yes, that's correct. Pero yung mga iba dyan na gustong agawin ng palasyo, that is not destiny, guys. Oh, that is a devil plan, you know. Oh, di ba? Totoo 'yan. Kaya pala name Ferdinand Jr. Si BBM ay pareha sila ng father niya, si former President Ferdinand E. Marcos Jr. ay senior na September. Birthday ng father niya September 11 at si BBM ay September 13. Wow. Si Kung Sandro nga kailan kaya, no? Bro, keep ano yun? September, si BBM ay September 30, bro ko, September 13, birthday, yung kapatid niya daw. Birthday name, Ferdinand din, na 59 na siya, college graduate in LaSalle, din po sa TAF Manila. Ay, wow, galing naman. O yan, don't judge the book with his cover, open it and read the content before judgment. Oh, I like this one. Oh, I like this comment, guys. So, with our president, let him finish his term to see the outcome. Make love, not war. Walk through the path of peace. Yeah, peace. God bless Philippines. You know, guys, kung malawak lang yung pag-iisip mo, totoo yan. Sumuporta ka na lang para sa ikakaunlad ng bansang ito. Why not hindi natin gawin lahat? Mga peoples? What's wrong with you guys? Why you're so kontra-kontra sa Pangulong Marcos Jr.? What happened? Anong kasalanan niya sa inyo? Naks naman. Sabay ganon, guys. Our calm, kind, gentle President BBM, despite the accusation against him, he remains standing to do the job of a president. Correcto. Perfect ka dyan. Itama po natin, alisin ang giinggit sa sarili. Nakastudy siya sa abroad dahil talented ang kanyang ama at ina. Wala pa sa gobyerno may kaya na itong huli. May mga invest na gold at cash deposit sa iba't ibang bansa. Someday, help nila all Filipino people at bansa at ang other countries. Sa laki ng mga tinubo ng all accounts for now many decades. Yes, guys, mayroon akong nabasa. Hindi, isingit ko lang ito, no? Mayroon ako nabasa, yung Bukana Bridge daw, mga kababayan. Kaupo lang ni Pangulong Marcos Jr. Kaupo lang niya, sinalo niya kaagad, 'di ba? Kasi nga hindi po nagkaintindihan ang Duterte admin at saka ang China. Mayroon akong nabasa na post. Nung the time kasi, kaya nga daw naabutan ng 4 years from 2018 yung plano hanggang 2022 hindi na-aproban ng China because ang gusto daw talaga ng administration na yun, sila po daw hahawak sa budget. Budget na magkano ba yun? 3 billion ba yun? Sila daw ang hahawak ng budget ng panahon na yun. Ayaw po ng side ng China na gusto nila sila po ang hahawak ng budget. Oh my goodness, kaya maraming story yung sa Bukana na yan. So, doon pa lang, hindi na sila nagkakaintindihan. Kaya naabutan daw ng 4 years. Kahit isang poste, wala pa. So, hanggang naabutan ng pagpalit ng administration, ayun nga, ang Marcos administration, siyempre, ang Pangulong Marcos Jr., hindi, kumbaga nahinayang baga. Biro nyo ha, wala pang poste na itinayo sa Bukana. Wala pa, as in wala. Kasi 4 years yan. Walang poste. Kung baga plano, pero hindi sila nagkaintindihan, hindi nagkasundo. Yun nga, hanggang na umabot sa Marcos administration, kumbaga, ipinasa kay Pangulo ng,
Hanggang dumating yung Marcos administration, si PBBM na mismo negotiate sa bansang China. At syempre kasama po yung mga opisyal niya nung panahon na yan. Hanggang masasabi natin in short, naaprobahan lahat, disenyo. So I think guys, parang may nabago May nabago sa bukana. No? Yun po ang nabasa ko Yun po ang nabasa ko. Tapos, yung disenyo, yung halaga, yung approval, lahat-lahat na ayos na mga kababayan. Ang nakakapagtataka raw, bakit po, bagong-bago, kaupo lang Pangulo, pinagawa na kaagad yung tulay, yung bukana nga. Saan daw galing yung pera? Is it already paid by the Marcos administration? That Bukana Bridge, guys? What do you think? Yun nga ang nabasa ko, guys, kasi parang nabayaran na kaagad. What? Sabi ko. Tapos ngayon, nag-isip-isip na naman ako. Parang akong luka-luka. Paano kaya nangyari yun? Ngayon, tumatak sa isip ko yung isang comment sa baba. No? Hindi ko na sabi niya, nagtataka pa kayo di ba? Ano bang silbi ng wealth? Naalala ko tuloy. Di ba? Kaya nabasa ko ito. Naalala ko yung binasa ko. Sabi ko, baka nga. Sige. Ayan tuloy nga natin itong basahin. Sabi, kaya ko nga naikwento sa inyo yan, guys. Kasi nga ito, sabi dito, base on the LOI, dahil yan din ang instruction ng mga humawak ng assets, sundin ang LOI at ang batas ukol sa mga asset ng 50 years after Second World War. Second World, automatic pag-aari ng Estado. FM and management at ang mga accounts holder susunod sa LOI. Yan, kaya guys, kaya nasabi ko, naikwento ko. Bakit nga daw sinalo kaagad ni PBBM, siya ang nag-groundbreaking, lahat tapos na, in short, tapos na lahat ng usapan. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin sa December 15 ang inaugurasyon ng Bukana. Yun. Saan daw galing yung pera? Kaya sabi ko, it's already paid by the Marcos administration. What do you think? Well, for me, possible. Totoo yun, guys. Totoo yun. Diba? Posible yun, guys. Totoo yun. At parang kasi si Pangulong Marcos Jr., cool na cool. Totoo yun. Parang hindi siya nag-alala sa mga, sa mga bayarin, sa mga malalaking proyekto. Parang hindi siya nag-alala sa totoo lang, bakit naisip ko yun, mga kababayan? Bakit po yung mga confi niya, yung CF niya? Kasi nakikita ko napupunta doon sa napupunta doon sa mga tulong niya sa iba't ibang probinsya, guys. Oo, lalo na pag may sakuna, grabe yung mga binibigay niya kaya. 10 million, 20 million, 50 million. What? Sabi ko, ay nako, mahirap mag-assuming, guys, kung totoo yung nabasa ko. Pero, para sa akin din naman, posible. 'Di ba? Kaya sabi ko, kung nabayaran na kaagad yung Bukana Bridge, alam na this. There's no question about it, guys. We all know. We all know naman talaga, 'di ba? So, yun mga beswa, kayo na pong balang humusga. Ano po ang komento nyo dito? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more.